Oh, kamusta YouTube? Ngayon, nandito tayo sa northbound 600 at 5 papuntang 6 na po transition. Meron tayong tractor trailer dito na sa tingin ko ay sinusubukan lang niyan lumayo saglit sa kalsada. Pero nauwi siyang na-stuck dito sa Gore Point. Binigyan ako ng CHP na mabilis ang lane para mawinsyan ko siya palabas. Makikita mo nilagay niya ang kahoy at lumang gulong dyan para tingnan kung makakaroon ng traksyon. Basta mailagay ko lang ang drive tires sa lupa dito. Dapat makalabas na siya. Baka gusto mong bumaba ng truck. Anong ibig sabihin ng hitting? Dumaan siya sa puno, no? May tuod ng puno doon. Nakita mo ba sa loob? Sa tingin mo ba kaya nating hilahin pa atras? Ha? Baka kaya nating paikutin yon, siguro hilahin pa atras. Hindi naman diretso sa puno.
Naintindihan ko yan, pero nasa tuhod pa rin ang puno. Kaya kung hihilahin kita pa atras, baka mapunit itong bagay na to. Dito mismo mapuputol. Ang ginawa ko, nilagay ko lang ito. Piraso dito para medyo malinis. Bantayan mo lang itong side na to. Nakuha ko na. Mukhang malinis na.
Straight line. Gusto mo bang tumigil? Kailangan mo pa bang itaas? Sino ang mababayad? Ang kumpanya mo o ikaw mismo? Oo. Do you have a phone number?
Alam mo yung numero ng telepono na yon. Hello, si Victor ba ito? Hi, si Alex to ito mula sa serbisyo ng Pepe's Towing. Oo, isa sa mga driver mo yata ay na-stuck dito sa Gore Point. Alam mo ba yon? Mama, pinaalagaan ko yon. Salamat, pinaalagaan ko yon. Kumusta? Kumusta? Kumusta YouTube? Welcome sa espesyal na pagsusuri ni Diyos kasama si Alex bilang guest host live mula sa podcast room. Tuwing nagpo-post ako dito, gumaganda palalo. May bagong MacBook M5 Pro at Road na tayo. Kaya sana maayos na ang audio at lahat. Magsisimula tayo magtrabaho kasama si Alex. Kamusta mga pare? Yung tawag na nakuha natin mula sa CHP para yon sa isang truck na naipit sa Gore Point. Kung hindi nyo alam kung ano ang Gore Point, ito ay parang patay na espasyo sa kahit anong kalsada. Sa pagkakataong ito, nasa pagitan nito ng 6 na pu at 605 na ipit dun yung tao. Siguro dun siya huminto dahil gagamit lang ng banyo ayon sa pagkakaalala ko. Naipit din doon ang truck niya. Gumawa siya ng malaking butas sa Gore Point at na-stuck siya. Ginamit ko ang simpleng winch out at binigyan ako ng CHP ng isang lane. Ikinabit ko ang deck winch sa likod ng tandem at boom line sa harap, tapos sinila ko na lang papunta sa akin kahit maliit ang espasyo. Nagkaroon ng drama sa trabahong yon. Alam nyo naman, may ilang followers ako sa Instagram na umaabot na ng 60,000 at ipinost ko yung trabaho, alam nyo yon, simpleng bagay lang. Hindi ko alam, pagkatapos kong hilayin palabas si Gino, nagkatawan na bumangga siya sa sound wall sa kahabaan ng 6 na pu. May nagpost na lokal na tour na pinakawalan daw namin yung lalaki dahil lasing siya at dapat daw pinigilan namin siya. Yung lalaki ayon sa may-ari, nagkaroon pala ng medical na emergency. Tulad ng ipinaliwanag ko sa marami sa tour na ito, hindi kami emergency medical services. Hindi kami sanay o eksperto sa medical na larangan para makita agad kung may mangyayaring medical na emergency. Alam nyo, nagkataon lang na nagkaroon ng medical na emergency yung lalaki at naaksidente siya. At wala rin kaming kapangyarihan o autoridad para hulihin o pigilan yung lalaki. Hindi kami CHP o may kapangyarihan magdesisyon ng ganyan. Kami ay nakakontrata lang sa CHP. Pumupunta lang kami doon kapag ni-request nila na i-winch out. Yun lang ang dapat naming gawin. Hindi namin trabaho suriin yung lalaki. Hindi namin tungkulin bigyan siya ng medical na eksaminasyon o ipasailalim sa sobriety test para malaman kung kaya pa niyang magmaneho. Alam mo, kung nandoon ang pulis, siya ang magbibigay ng paintulot sa kanya na umalis. Yun lang naman, hindi kami mananagot sa ganon, alam mo yon, na mahirap intindihin ng iba. Siya ay dating empleyado na diskrimina si Enrique. Kamusta Enrique? Nakakatawa kasi kapag pinapanood yung mga video na ito, yung iba tulad ng mixer video ko nung Sabado, 2 araw na nakalipas, may 300 at 50,000 na ang views na yon. Grabe, sobrang daming suporta at pagmamahal mula sa buong mundo. Pero habang mas malapit ka, mas malakas din ang galit. Isa ito sa mga kumpanyang laging naghahanap ng dahilan para tirahin si Pepes. Parang inaasahan ni Alex na magkaka-medical emergency siya, gaya ng sabi niya. Mas nakakatawa pag nakita mo yung police sa video. Tinanggal ko o inedit yung malaking bahagi dahil may payment info. Nasa bintana siya kasama ang driver. Nag-uusap silang tatlo. Ano dapat namin gawin? Lampasan mo yung police at sabihin, "Hoy, CHP bumalik sa kotse mo. Arestuin ko siya bilang mamamayan kasi lasing siya." Basta may paraan lang para tirahin yung nasa taas, nakakatawa. May tanong ako tungkol sa rigging. Napansin ko, imbes na parehong winch line sa harap at likod ng traktora, ginamit mo yung isang winch line at deck winch. May dahilan ka ba para dito? Mas diretso ka kasi mula deck winch papuntang boom line. Sa boom line, pagdating nila, masyado ang nakabuka kaya nababawasan yung working load limit ng mga linya kahit rated sila sa 25,000 ka. Malalaking linya yan, pang matibay talaga. Yung malalaking linya, yung 78 line XXIPS, alam mo na. Kaya 25/7 ang mga yan. Sobrang tibay ng mga linya, pero ang deck winch ay halos kasinlaki lang ng likod ng mga tandem. Kaya mas madali kong ikabit ang isang linya doon. Pinapadali nitong dalhin at panatilihin ang mga tandem sa konkreto. Yun lang, alam mo na. Matalino.
Napansin ko na ng perpekto na ang pagkakatapat sa bangketa, nagawa mong gamitin ng boom para buhatin ang likurang bahagi ng traktora. Umalis na yung tao, kaunti lang nabawas na puno. Hindi ko sinama si Trigay na sana ginawa ko, pero di ko alam kung nagsasawa na kayo sa kanya. Kung sinusundan ninyo si Alex sa social media, gumawa siya ng sobrang viral na video kasama si Tree Lady. Natagpuan namin ang asawa ni Trigay. Kung napanood niya ito pagkatapos ng Sabado, may concrete guy na tayo ngayon. Labanan na ng pinakamahusay, Tree Guy, Concrete Guy, at Tree Lady. Gusto ko yung matchup sila dalhin sa podcast. Mga 3 Karen. O siya, ayan na, para sa mabilis at madali nating episode. Ilagay ang feedback sa bagong breakdown setup. Kung okay sa inyo, pindutin ang button na ito. Magse-setup si Alex. Vision ng dagdag na camera tuwing may bisita, kaya abangan. Mag-subscribe sa Pepe's Towing Service at panurin ang podcast playlist para sa mga paparating na magagandang episodes. Halimbawa, kinausap ko si Record Rick kagabi at kapag nagbakasyon siya rito kasama mga anak niya, pupunta siya at gagawin yon. Kaya pindutin niyo ang subscribe button, i-click ang notification bell para ma-notify kayo. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod. Peace!